Nagsisimula ang pelikula sa lalaking si Nick, na labis na nahuhumaling sa kanyang asawang si Maggie. Nagkakaroon sila ng romantikong sandali, na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pag-aaruga. Ngunit nasira ang kanilang kaligayahan nang magsimulang makaranas si Maggie ng matinding pananakit ng dibdib. Naging hindi na mapigilan ang mga bagay-bagay, at isinugod si Maggie sa ospital. Sinuri ng mga doktor si Maggie at sinabihan si Nick na kailangan niya ng operasyon sa puso sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng labis na pag-aalala at stress, tiniis ni Nick ang lahat para sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, kinailangan ni Maggie na manatili sa ospital ng ilang sandali kaya natigil si Nick sa pag-aalaga sa kanilang dalawang anak ng mag-isa. Hindi madali para sa kanya na hawakan ang kanyang trabaho at alagaan ang kanyang mga anak, lalo na habang tumatagal. Kaya isang araw, dinala ni Nick ang kanyang anak na si Ayla sa isang robotics show. Umaasa siya na ang paglabas na ito ay magiging kapana-panabik at marahil ay makakatulong sa kanya na makahanap ng solusyon para mapadali ang mga bagay-bagay. Ipinakilala nila sa kanila ang lahat ng mga astig na robot na kayang gumawa ng mga gawaing bahay. Umalis si Ayla ng mag-isa nang hindi nagpapalam kay Nick, at ngayon ay nagmamadali siyang hanapin ito sa robotics shop. Habang tinitingnan niya ang tindahan, napansin niya ang isang robot na ibinabalik si Ayla sa kanya. Ang pangalan ng robot na ito ay Alice. Lumapit si Alice kay Nick at sinabi ang pangalan nito. Nabibigatan si Nick sa lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit isinasaalang-alang niya ang humingi ng tulong kay Alice, dahil alam niyang maaaring magbago ang lahat. Binabalanse niya ang kanyang mga tungkulin sa bahay at trabaho, na naging medyo mahirap. Habang sinusubukan niyang pamahalaan ang lahat, narinig niya ang pagtunog ng doorbell. Nang buksan ni Nick ang pinto, nagulat siya nang makita si Alice na nakatayo sa labas dala ang kanyang mga bagahe. Masayang binati siya ni Nick ng isang magandang umaga at tinanong kung maaari ba siyang pumasok. Pagkatapos ng klase, umuwi si Ayla at si Alice, ang robot, ang naghanda at naghain ng hapunan para sa pamilya. Naging matagumpay ang pagkain at nasiyahan ang lahat. Nang gabing yun, nakaramdam ng gutom si Ayla at nagpasya na kumuha ng mani mula sa isang garapon na nakalagay sa mataas na bahagi ng kusina. Umakyat siya sa isang upuan upang maabot ang garapon, ngunit habang sinusubukan niyang agawin ito, nawalan siya ng balanse at nahulog sa upuan. Si Nick, na may ginagawa sa ibang silid, ay nakarinig ng ingay at nagmamadaling pumunta sa kusina. Pagdating niya, nakita niyang pumagitna na si Alice. Naabutan niya si Ayla bago pa man ito mahulog sa sahig. Gayunpaman, habang sinasagip, nasugatan si Alice dahil sa basag na salamin mula sa garapon. Napansin ni Nick na nasaktan si Alice at sinundan siya nito sa isa pang silid kung saan inaalagaan niya ang kanyang pinsala. Nilagyan ng benda ang kanyang sugat. Pumunta sina Nick at Ayla sa ospital kinabukasan upang bisitahin si Maggie. Pumasok si Alice sa silid ng ospital kasama nila, ngunit umalis upang bigyan sina Nick at Maggie ng oras na mag-isa. Maaaring mag-usap ng malalim sina Nick at Maggie at walang mang-iistorbo sa kanila. Nagkaroon ng malaking away sina Nick at ang kanyang amo sa trabaho. Ang usapan ay tungkol sa kung paano maaaring mapalitan ng mga robot ang lahat ng mga construction worker. Mabuti si Nick bilang foreman, ngunit ang lahat ay nasa panganib. Ipinaalala sa kanya ng amo ni Nick na kailangan niyang suportahan ang kanyang buong pamilya, kabilang ang pagbabayad ng mga gastusin sa medikal ni Maggie. Sobrang nabibigatan at na-stress si Nick, kaya umuwi siya. Nakita ni Alice na naguguluhan siya sa kanyang sasakyan at lumapit para tanungin kung ano ang problema niya. Sinabi ni Nick na gusto ng kanyang amo na palitan ng mga robot ang ilan sa kanyang mga katrabaho. 10 taon na siyang nagtatrabaho kasama ang mga taong ito, at hindi niya gusto ang ideya na palitan sila. Pinapanatag ni Alice si Nick sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung bakit napakakul ng robotics. Sa tingin niya, ang mga robot ay mahusay, mabilis, aktibo, at masunurin. Sa tingin ni Alice, mainam ang mga robot para sa maraming gawain dahil kaya nilang gawin ang mga trabaho ng may mataas na katumpakan at pagiging maaasahan. Pagkatapos, tinulungan ni Alice si Isla na magsipilyo ng kanyang ngipin. Gustong malaman ni Isla kung bakit hindi kailangang magsipilyo ni Alice. Sina Nick at Alice ay nagpapahinga sa harap ng TV at pinag-uusapan ang panunood ng klasikong pelikulang Casablanca. Ipinakita ni Nick kay Alice kung paano burahin ang mga partikular na alaala para maramdaman niya na parang nanunood siya ng pelikula. Panoorin si Alice at kung gaano niya kahusay na hawakan ng anumang bagay.
Nakatanggap si Nick ng tawag na may magandang balita. Sasailalim si Maggie sa heart transplant at makakauwi na siya sa lalong madaling panahon. Bago ang kanyang operasyon, dumaan ang pamilya sa ospital para makita si Maggie. Kailangan ni Maggie na makipag-usap ng pribado kay Alice. Kinabukasan, isang malakas na bagyo sa Hilaga ang pumihil sa pagsisimula ng heart transplant. Labis na nadismaya at nalulungkot ang lahat dahil sa pagkaantala, lalo na si Maggie at ang kanyang pamilya. Nang gabing yun, lubos na natarante si Nick sa sitwasyon at ang mga pagkaantala ay nagsimulang malunod ang kanyang kalungkutan sa alak. Pinalo siya upang makatakas sa kanyang mga emosyonal na paghihirap. Maniniwala ka ba? Lasing siya at nalaman niyang may pulso pala si Alice, ang robot. Dagdag ito sa kanyang pagkalito at lalo siyang naging mausisa. Kinabukasan pagkatapos bumalik ni Nick sa construction site, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kahusay at katahimik ang mga robot, hindi tulad ng mga taong nagtatrabaho. Ang mga robot ay nagsusumikap sa kanilang mga gawain na ginagawang napaka-organisado at payapa ang lugar ng trabaho. Pagkatapos tingnan ng site, tumungo si Nick sa ospital para makita si Maggie. Labis pa rin ang kanyang kalungkutan tungkol sa pagkaantala ng transplant surgery. Sinusubukan niyang pasayahin ito at mag-alok ng suporta sa mahirap na panahong ito. Umuwi si Nick pagkatapos ng isang mahirap na araw, umaasang makakaramdam ng kaunting kapayapaan. Nadatnan niyang natutulog ang kanyang mga anak at ito ay isang magandang sandali ng kapayapaan para sa kanya. Gayunpaman, may napagtanto siyang nakakabagabag. May mali sa frame ng larawan sa kwarto ni Isla. Tiningnan ito ni Nick at nakita niyang tinanggal ni Alice ang lahat ng larawan ni Maggie mula sa frame. Nagalit si Nick at tinawag si Alice para sa mga larawang nawala. Sinabi niya rito na hindi tama na tanggalin ang mga larawan ni Maggie at hiniling dito na ibalik ang mga ito sa kanilang nararapat na lugar. Samantala, ang mga dating kasamahan ni Nick ay lalong nagiging malungkot. Hindi sila natutuwa sa mga robot na kumukuha ng trabaho at kung paano ito nakakaapekto sa kanila. Ang kanilang pagkadismaya ang nagtulak sa kanila na pumasok ng walang pahintulot sa isang lugar ng trabaho gamit ang mga robot. Pumasok si Alice sa banyo ni Nick habang naliligo ito. Medyo kakaiba para kay Nick nang makita niya. Si Alice na suot ang mga PJ ni Maggie. Sinabihan niya si Alice na habarin ang suit at ginawa naman ito ng babae. Mabilis na tinapunan ni Alice ng takip ang kanyang mga mata at ginaya ang boses ni Maggie habang magkasama sila. Kinabukasan, nagising si Nick na may malaking pagsisisi. Pumunta siya kay Ayla at hinimok itong pumasok sa paaralan at sinabi kung gaano niya ito kamahal. Naisip ni Nick na oras na para sa isang seryosong pag-uusap kay Alice. Diretso niyang sinabi kay Ayla, "Tingnan mo, nagkamali tayo. May asawa at anak ako." Nagalit si Nick at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo tungkol sa kanilang pag-uugali. Pagkatapos ay hinatid niya si Isla sa paaralan para iwanan ang kanyang isip. Nahihirapan pa rin ang amo ni Nick sa nangyari kagabi sa construction site. May isa pang pagkakataon si Maggie para sa isang organ transplant. Mga android at robot ang gagawa ng operasyon na medyo nakakagulat. Sinigurado ni Nick na ligtas na makakauwi si Maggie pagkatapos ng kanyang operasyon sa puso. Sa kabila ng paggaling pa lamang, mula sa kanyang operasyon, naririnig pa rin ni Maggie ang kanyang mga anak at gustong-gusto nilang tingnan kung kumusta na sila. Papunta siya sa kanilang kwarto para lang mapalapit sa kanyang mga anak. Abala si Maggie sa kanyang anak at pagkatapos ay dumating si Alice at pumalit. Pumasok siya, inagaw ang bata mula kay Maggie, at hinahawakan ng lahat na parang isang amo. Inihanda ni Maggie ang hapunan at inihain ito sa pamilya. Habang kumakain, tinanong ni Alice si Maggie tungkol sa recipe ng kanyang lasagna na interesado kung paano niya ito ginagawa. Buong pagmamalaking sinabi ni Maggie na ang kanyang recipe ng lasagna ay isang sekreto. Hindi niya ito ibinabahagi, kaya't nasa itaas si Maggie at inaalala ang sarili nang marinig niya si Isla na sumisigaw ng malakas. Maya-maya, pumunta si Nick sa kwarto ni Maggie. Mayroon siyang espesyal na bagay na magpapasigla sa kanya. Nagbahagi sila ng isang magandang sandali, nagkakasiyahan. Nang makita ito ni Alice, nakaramdam siya ng selos at kinakabahan. Halatang halata na pakiramdam niya ay naiiwan siya at hindi komportable. Nang makita niya kung gaano kalapit at kasaya sina Nick at Maggie. Lumapit si Monty at tinutukan si Nick, dahil sa pagdadagdag niya sa kanya sa pulisya. Nauwi ito sa isang away at dahil mas malaki si Monty kaysa kay Nick,
mas malakas ang loob niya. May bisita si Monty ng gabing yon. Si Alice pala yon. May mga reserba si Monty, pero pinatay silang dalawa ni Alice. Nag-uusap sina Alice at Maggie tungkol kay Nick. Nagkwento si Alice tungkol sa kagustuhan niyang mapasaya si Nick, at talagang ikinalungkot ito ni Maggie. Sa wakas ay nalaman ni Maggie na may relasyon sina Alice at Nick, na wala siyang kaalam-alam. Si Maggie, na puno ng galit, ay nakipag-usap kay Nick tungkol sa kanilang dating relasyon. Habang nag-aaway sina Maggie at Nick, umakyat si Alice sa taas para alagaan si Max, ang sanggol. Nasa taas si Alice at pumasok si Isla, at nahuli siyang sinusubukang saktan ng sanggol. Si Alice at Max ay nasa likod. Matapos ang lahat ng mga nakakabaliw na pangyayari, dumating ang mga ambulansya, pulis, at mga tauhan ng kumpanya ng SIM upang asikasuhin ito. Mahirap ang relasyon ni Maggie at Nick. Dinadala ni Maggie ang mga bata sa ospital para mapanatili silang ligtas habang inaayos naman ni Nick ang gulo. Sinimulan ng mga tauhan sa Cobble Service Station na ayusin si Alice, na talagang nag-ulo. Pinag-aaralan nila ang kanyang code para malaman kung ano ang nangyayari. Maniwala ka man o hindi, kino-clone ni Alice ang kanyang sarili sa mga server. Bigla, isang bagong SIM, na kontrolado ng utak ni Alice, ang lumitaw at inalis ang parehong technician. Samantala, sa ospital, lalong lumalala ang sitwasyon. Pinatay ni Alice ang lahat ng SIM na dapat sana ay tumutulong sa ospital. Kasama na ang mga doktor at nurse. Dinadala niya ito sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagharap sa isang taong nurse at pagkuha ng kanyang keycard, na nagbigay sa kanya ng mas maraming kalayaang gumalaw. Abangan din si Alice habang hinahabol niya si Maggie at ang mga bata sa ospital. Sa ospital, hinahabol sila ni Alice sa isang napakatinding laro ng taguan. Nabangga ni Alice si Maggie sa parking lot at binugbog siya. Nabangga si Nick sa banggaan, pero kailangan pa rin ni Alice ng trabaho. Si Alice, ang baliw na robot na ito, ay halos imposibleng talunin. Si Alice ay isa ring Terminator, kaya nagiging matindi at mapanganib ang laban. Ngayong wala na si Alice, sa wakas ay nakakalma na ang ospital. Nagsisikap ang mga staff ng ospital para maibalik sa ayos ang lahat. Sa kabila ng lahat ng posibilidad, nagpasya ang manager na buksan muli ang switch at i-on ang mga server. Pero ang desisyong ito ay may ilang seryoso at hindi inaasahang kahihinatnan. Sa sandaling ma-activate ang mga server, naibalita na ang presensya ni Alice sa lahat ng worker SIM sa center. Kaya na ni Alice na kontrolin ng maraming SIM, hindi lang isa. Kumakalat na ang impluwensya niya sa lahat ng SIM na ito, kaya mas nagiging mapanganib ang mga bagay-bagay. At lahat ng nasa repair center ay kinakabahan sa susunod na mangyayari. At ganoon nagtatapos ang pelikula.